Nilagay mo ang sanggol niya sa kwarto ang anak ko. Sabi ko. At binalot na katahimikan ang sala. Si Irene ay nakaupo sa pink na tumba-tumba na matagal kong pinag-ipunan. Karga niya ang anak niya sa kanyang dibdib. Na parang sa kanya ang kwartong iyon simula pa noong una. Ang asawa kong si Benjo ay nakatayo sa tabi niya. Nakahawak ang isang kamay sa kuna na binuko para kay Aya. Sinasabihan niya ako sa harap ngang kanyang ina. Na kapatid niya at na dalawang kamaanak na halos hindi ko kilala. Na ako raw ay nagiging madamot dahil pinaparamdam ko sa isang sanggol na hindi siya tanggap. Hindi ako sumigaw. Tila nadismaya. Sila Rune. Humalukip-kip ang nanay ni Benyo. Si Mama Shirley. At tiningnan ang tulok na sanggol na yakap ko. Valeria. Huwag mo nang palakihin ito. Masyado ka lang emosyonal. Kakapanganak mo lang. Si Irene din. At kailangan ni Harvey ng ligtas na matutulugan ngayong gabi. Ngayong gabi tanong ko. Tumigas ang panga ni Benjo? Sa likod niya. Ibinaba ni Irene ang kanyang paningin. Mari sanang magmuha siyang kaawa-awa kung hindi lang siya nakaupo sa ilalim ng kahoy na pangalan ni Aya sa pader. San I'm ha? Mga letrang kalahating nakabakba na. Ang letrang A at Y ay naroon pa rin. Ang huling letrang A ay tinanggal at idinikit sa plastik ng basurahan malapit sa changing table. Ang unang kumot ng anak ko ay nasa isang nakakalat na karton sa labas ng kwarto. Ang kanyang mga diaper ay inihagis sa tabi ng isang pares ng sapatos ni Irene. Ang nakakwadrong ultrasound na inilagay ko sa estante ay nakadapa sa sahig. Tiningnan ako ni Benjo na parang ako ang nanghihimasok. Bahay ko rin ito. Sabi niya. Hindi pwedeng ikaw lang ang masusunod dahil lang ikaw ang nag-ayos ng kwarto. Tumingala ako sa sulok ng kisame. Sa ibabaw ng puting estante, naroon pa rin ang baby monitor. Nakalimutan ni Benjo na kinabit ko iyon pa kauwi namin ni Aya mula sa ospital. Pinagtawanan niya pa ako noon. Praning daw ako. Ngayon, nakita nga maliit na itim na lente kung paano niya inilabas ang gamit ng anak ko. Nakita nito kung paano ipinasok ni Irene ang anak niya. Nakita nito si Mama Shirley na nakatayo sa pinto at sinabing, masasanay din si Valerie. Palagi naman siyang nagpaparaya. Mas niyakap ko si Aya ng mahigpit. Gumawlaw siya. Ibinuka ang maliit niyang bibig at muling natulog. Ang maliit na galaw na iyon ay mas matindi pa sa anumang insulto sa kwartong iyon. Pinutol nito ang huling pisi na pinanghahawakan ko. Inakala ni Benjo na ang pananahimik ko ay paksuko. Umakyat ka na. Sabi niya. Ibinaba niya ang boses niya na parang siya pa ang may magandang loob. Ilagay mo muna si Aya sa kwarto natin. Mag-usap tayo kapag kumalma ka na. Tiningnan ko ang kuna. Pagkatapos ay si Irene. At panghuli, ang lalaking humalak nun sa tiyan ko at nangakong ang anak naman ang makakaroon na pinakalaktas na kwarto sa buong mundo. Kalmado ako. Sabi ko, umirap siya, Mama Shirley. Umayos ka, eneaneha, kilos mo. At umayos nga ako. Duman ako sa gilid nila. Pumasok sa kwarto. At kinuha ang hospital bracelet ni Aya mula sa karton. Pinulot ko ang nahulog na ultrasound.
Kinuha ko ang maliit na pilak na susi sa likod ng estante. Ang susi para sa fireproof safe sa loop na amang kwarto. Kumunot ang no ni Benyo. Anong ginagawa mo kinukuha ang mga pag-ari nga anak ko? Sabi ko. Tumawa siya ng paga. Valerie, huwag kang mag-inata. Hindi ako sumagot. Binuhat ko si Aya papunta sa master bedroom. Binuksan ko ang safe at kinuha ang 3 bagay. Ang marriage certificate namin. Ang aming prenuptial agreement na nagpapatunay ng absolute separation of property. At ang titulo ngang lupa ng bahay namin sa Antipolo. Ang bahay na tinawa pa lang ni Benjo na kanya. Nang sundan niya ako sa taas. Naipasok ko na ang mga dokumento sa diaper bag. Saan mo babalak pumunta, tanong niya. Tiningnan ko ang lalaking nakpasok sa sanggol ng ibang babae sa kwarto ng anak ko. Ang lalaking nag-akalang makikipag-agawan akong pwesto sa sarili kong bahay. Pagkatapos, pinatay ko ang location sharing sa aking telepono. Alis na ako bago mo paisipin na ikaw ang napalayas sa akin. Naisip ko nang iuwi si Aya ang 100 beses bago ito totoong nangyari sa bawat bersyon ng pangarap ko. Naghihintay si Benyo sa pinto. Kukunin niya ang charsit mula sa mapagod kong braso. Hahalikan niya ako sa nu at ibubulong na perpekto ang anak namin. Iyak sa tuwa ang nanay niya. May kukuhan na napakaraming litrato. Bubuksan ang ilaw sa kwarto. Hindi ang masakit sa matang ilaw sa kisame, kundi ang maliit na lampshade na hugis buwan na pinili ko. Nilabhan ko ang bawat maliit na damit ng 2 beses. Tinituping maigi ang makumot ayon sa kulay. Ipinatong ko ang unang stuffed toy na binili ng nanay ko bago siya pumanaw. Ang kwartong iyon ang tanging lugar sa aming pagsasama kung saan hindi ako nagparaya. Gusto ni Benjo ng simpleng kulay. Gusto ni nanay niya na kay practical. Gusto kong init na lambot. At nga, patunay na ang anak ko ay ginusto bago pa man siya huminga. Nang bumukas ang gate ng garahe noong hapong iyon. Pagod na pagod ako mula sa check-up sa pedya. Masakit pa rin ang katawan ko mula sa pangangana. Karga ko siya sa dibdib ko gamit ang baby carrier. Amoy gatas siya at baby shampoo. Pagkapasok ko sa bahay. Napansin ko na agad ang unang mali. Bago ko pa man may baba ang aking bag, may mga hindi pamilyar na sapatos sa bukanan na bahay. Sapatos ni babay. Maliit, malinis, at maputlang asul na doll shoes. Nakatabi ng maayos siyang sapatos ni Benyo. Napatitika ko rito. Pagkatapos ay nakarinig ako ng iyak ng sanggol sa itaas. At hindi iyon si Aya. Kabisado ko na ang iyak ng anak ko. Ang iyak na bata sa taas ay mas matinis, mas malaki, mas kutom. Humikpit ang hawak ko sa strap ng diaper bag. Tinawag ko si Benjo. Walang sumagot. Amoy lavender na fabric conditioner at pabango ng ibang tawang bahay. Naglakad ako paakyat ang hagdan. Bawat hakbang ay humihila sa sakit ng katawan ko. Pero may malamig na pakiramdam na gumapang sa loob ko. Mas matindi kaysa sa pisikal na sakit. Sa tuktok na hagdan, nakita ko ang mga kahon. 3 karton sa pasyo. Sa labas ng pinto ng kwarto. Bumasa ang sikmura
ko bago pa man maintindihan ng isip ko ang nakikita ko. Ang mga puting kumot ni Aya ay nasa unang kahon. Nakakalat at lukot. Ang maputlang dilaw na sweater na ginansilyo na nanay ko bago siya namatay ay nakasabit sa gilid na parang basurahan. Sa pangalawang kahon, nando ng makadiper, wipes, pota, at dalawang nakakwadrong litrato mula sa ospital. Ang pangatlong kahon ay may malibro at ang kahoy na pangalan ni Aya na ipinagawa ko pa sa isang artisan. Hindi ako makahinga. Saka bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Irene. Nakita ko na siya minsan. 8 buwang buntis. Nakatayo ng masyadong malapit kay Benjo sa labas ng opisina nila sa Makati. Sabi ni Benyo, dating assistant lang daw niya na dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Sabi niya, masyado lang daw akong walang tiwala sa sarili kaya ko pinupuna kung paano hawakan ng babae ang braso niya. Ngayon, nakatayo siya sa pasilyo ko. Suot ang kulay, abong t-shirt ng asawa ko. Karga ang isang sanggol sa kanyang balikat. Oh, sabi niya. Hindi gulat? Hindi nahihiya. Mahina lang. Maingat? Parang pinag-ensayahan na niya ang sandaling mahuhuli siya. Ang sanggol niya ay umikot at naghanap ng dibdib sa kanyang t-shirt. Tinatayang, nasa 4 na buwan na ito. Lumipat ang paningin ko mula sa kanila patungo sa lubong kwarto. Ang kwartong pininturahan ko gamit ang sarili kong makamay. Ang kwarto kung saan ako naupo sa sahig nung 7 buwang buntis ako. Umiyak dahil hindi na makikilala ng nanay ko ang kanyang apo. Hindi na ito kwarto ni Aya. Ang mga punda sa kuna ay pinalitan ng aso na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. May nakapatong na diaper bag sa changing table. Ang stuffed toy ng anak ko ay nawala na sa estante. Tumingin si Irene sa direksyon ng mga mata ko at ngumiti na parang humihingi ng paumanhin. Pasensya na sa kalat. Sabi niya. Sabi ni Benyo. Magayos na ro kami bago ka dumating. Magayos. Ang salitang iyon ay parang bubok na bumaon sa dibdib ko. Tiningnan ko si Aya. Tulog pa rin siya. Mainit at walang kaalam-alam sa nangyayari. Benyo? Sabi ko ulit. Ngayon? Umalingaw-naw ang boses ko. Lumitaw siya sa itaas ng hagdan. Hawak ang telepono. Nagbago ang mukha niya nang makita ako hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa inis. Napaga ka. Sabi niya, dapat matagal pa ang check-up mo. Tinitigan ko siya. Ang asawa kong hindi sumipot sa 3 ultrasound. Pero na po sa social media ng litrato habang binubo ang kuna ni Aya na parang siya na ang pinakamagaling na ama sa mundo. Lumapit siya kay Irene muna. Hindi sa akin. Hindi kay Aya. Okay lang ba? Si Harvey tanong niya. Ang laming ng pakakabikas niya sa pangalan ng bata. Hinintay kong tingnan niya ang sarili niyang anak. Saka lang niya ginawa. Valerie. Bago ka magalit. Pakinggan mo ako. Dun ko nalaman na hindi ito emergency. Pinlano ito. Bakit nasa labas ang mga gamit ni Aya, tanong ko. Bumuntong hininga si Benjo. Kabisado ko ang buntong hiningang iyon.
Ginagamit niya iyon kapag gusto niyang iparamdam na isip bata ako bago pa man siya magsalita. Kailangan ni irin ang kwarto. Sabi niya, hindi makatulog ng maayos si Harvey. Wala siyang maayos na matutuluyan ngayon. Dahan-dahan kong ibinaling ang ulo ko kay Irene. Ibinaba niya ang kanyang paningin. Ayokong manggulo. Bulong niya. Nakatayo siya sa kwarto ngang anak ko habang suot ang damit ng asawa ko. Natawa ako sa isip ko. Ang boses ni Mama Shirley ay umaling-aungaw mula sa baba. Nandiyan na ba siya? Umaiyat ang biyenan ko na may hawa na pamunas. Parang nahahanda lang siya para sa isang family dinner, imbes na manut ng paglipat ng ibang babae sa bahay ko. Tiningnan niya ang muka ko. Tapos siyang makarton. Valeria, huwag kang mag-umpisa. Sabi niya ng matigas. Tinitigan ko, siya. Kakapanganak mo lang? Duktong? Niya? Magulo pa ang hormones mo. Hindi ito oras para maktrama. Kwarto itong anak ko. Kwarto lang iyan. Sabi ni Mama Shirley. Hindi alam ngang sanggol ang pinagkaiba niyan. Hinilot ni Benjo ang nonya. Iyan mismo ang problema. Valerie, ginagawa mong tungkol sa iyo ang lahat. Namanhit ang mga daliri ko. Sinong naglabas ang mga gamit niya walang sumagot. Tiningnan ko si Benjo. Ikaw ang gumawa. Gumawa akong kailangang gawin. Sabi niya. Kailangang gawin. Isang buwan ang nakalipas. Kailangan kong tulong bumangon sa kama dahil sa tahi ko. At nagreklamo siyang malelate siya sa hapunan kasama ang isang kliyente. 3 araw ang nakalipas. Nakiusap akong bumili siya ng diaper. Pero nakalimutan niya. Pero ang ipasok ang ibang babae sa kwarto ngang anak ko iyon ang kailangang gawin? Tinapik-tapik ni Irene ang likod ni Harvey. Baka dapat bumaba muna ako. Hindi. Mabilis na sagot ni Benyo. Tiningnan ako ni Mama Shirley. Hindi si Irene ang kaway rito. Iyon ang mahirap sa mga taong nakapili ng kampihan. Gusto nilang ang taong nasaktan ang unang umunawa. Tapos na ang kontrata ni Irene sa inupahan niya? Sabi ni Benjo. Nagkakomplikasyon siya pagkapanganak? May espasyo naman tayo. Tayo tanong ko. Binalewala niya ang salita. Diyan muna kayo ni. Aya sa kwarto natin. Si Irene muna sa kwarto ni. Aya hanggang sa mayos natin ito. Tuminin ako sa kuna. Ang unang pampublikong kahihiyan ng bagong buhay ko bilang ina. Walang entablado. Walang maraming tao. Isang pasilyo. 3 karton. Isang kabit na nakaupo sa silya ko. Karga ang sanggol niya sa kwarto ang anak ko. Habang nanonot ang pamilya nga, asawa ko kung kailan ako guguho. Kailangan mong maging mature. Valerie, sabi ni Mama Shirley. Isang mahinang tawa ang kumawala sa akin. Mature. May mga bata tayong iniisip dito. At kasama doon si Harvey. Singit ni Benyo. Lumingon si Irene sa akin. May nakita ako sa mga mata niya. Hindi guilt, kundi tagumpay. Nakita ko iyon at dahil nakita ko iyon, huminto akong magmakaawa sa bahagingang. Isip ko na gustong magtanong kung bakit. Hindi na ako ang babaeng iyon. Tinala ko sa tip-tip ko si Aya.
Tiningnan ko ang baby monitor sa kisame na nakasindi at nagre-record. Ikinonekta ko iyon sa telepono ko at nakabackup sa cloud. Pinaktawanan pa ako nun ni Benjo. Ano? May magnanakaw ba ngang pacifier, sabi niya? Wala. Pero may nanyakaw energy buong kwarto. Kinuha ko ang mga dokumento sa safe at ibinaba si Aya sa baba. Saan ka pupunta, tanong ni Mama Shirley sa sala? Sa lugar kung saan hindi ituturing na bisita ang anak ko? Huwag kang maging katawa-tawa. Valerie, hindi mo pwedeng basta-basta iwan ang pamilya mo? Binuksan ko ang pinto. Hindi. Sabi ko. Pero kaya kong bumaba si Benyo sa hagdan. Valerie, kapag umalis ka ngayon, huwag kang aasa na makakabalik ka pa para ma-demen. Huminto ako sa may pinto at lumingon. Tinitingnan nila ako lahat. Naghihintayng luha. Banta. Ngan sampa. Kaya hindi ko ibinigay ang hinihintay nila. Hindi ako magdedemand. Sabi ko, ako ang magdedesisyon. At isinara ko ang pinto. Ang unang ginawa ko nang lisanin ko ang sarili kong bahay ay ilagay si Aya sa karsit. Umiyak ng kaunti ang anak ko at muling tumahimik. Ang bahay ay ganun pa rin ang hitsura. Ang welcome mat na binili ni Mama Shirley na hindi nakpapalam. Nang lumabo ang paningin ko, tumunog ang telepono ko. Si Benyo, hindi ko sinagot. Nagsimula ang mga mensahe. Naginate ko. Bumalik ka bago ka pa mapahiya. Umiyak si Irene ngayon. Isipin mo si Aya. Ang huling mensahe ay nakapagpatawa sa akin sa sobrang sakit. Isipin mo si Aya. Nakapark ako sa kanto. Binuksan ko ang baby monitor app sa phone ko. Nakaupo ulit si Irene sa tumba-tumba. Si Mama Shirley ay nasa tabing ko na. Hayaan mo siyang lumamig ang ulo. Sabi ni Mama Shirley. Babalik din iyan kapag narealize niyang walang humahabol sa kanya. Gusto kong umalis na si Irene dito. Sabi ni Benyo. Pero nagbago agad ang isip niya nang magsalita ang nanay niya. Kapag pinalis mo sila, siya ang mananalo. Huwag mong hayaang diktahan ka ang isang babae sa sarili mong pamamahay dahil lang nanganak siya. Sarili niyang pamamahay. Tiningnan ko ang bahay sa windshield. Ang pera ng nanay ko ang nagbayad ng down payment. Ang account ko ang nagbabayad ng buwan ng hulog sa bangko nung bumaksak ang komisyon ni Benjo. Pangalan ko ang nasa titulo. Pinindot ko ang record sa app. Pinaandar ko ang kotse. Hindi ako dumiretso sa hotel. Nagmaneho ako papunta sa isang tahimik na building sa Makati. May ginintuang plaka sa pinto, Abogada Altea Villanueva. Family Law and Estate Planning. Si Abogada Altea ang naging abogada ng nanay ko bago naging akin. Siya ang nakayos ngang lahat ng naiwan ni Mama. Siya rin ang gumawa ng prenuptial agreement na kinamuhian ni Benjo. Nakangat ng paningin ang receptionist niya nang pumasok ako karga ang baby car seat at ang diaper bag na puno nga malegal na dokumento. Kailangan ko si abogada. Sabi ko, 3 minuto ang lumipas. Ilumabas mismo si Abogada Altea. Pasok. Uyon nangang, sinabi niya. Inilapa ko ang mga folder sa kanyang mesa. Ipinasok ni Benjo ang kabit niya at ang sanggol nito sa kwarto ng anak ko. Hindi nakbago ang ekspresyon ni Abogada Altea.
pero tumalim ang mga mata niya. Simulan mo sa umpisa. Kinuvento ko lahat. Ang mga sapatos. Ang mga kahon. Ang sanggo. Si Mama Shirley. Ang magay dokumento. At ang kamera. Nang banggitin ko ang kamera. Itinaas niya ang isang daliri. Nasa iyo ang ma-video Oppo. Naka-save sa cloud. Huwag mong ipapadala kahit kanino. I-download mo ang mga kopya. Binuksan niya muna ang titulang lupa. Tanging may-ari Valerie Marie Carter. Walang Benjo. Sumunod ang Pirenup. Walang karapatan si Benjo sa bahay. Maari niyang idahilan ang mga nayambag niyang hulog sa bangko. Pero reimbursement lang iyon. Hindi iyon nagbibigay ngang karapatan sa kanya na magpasok ng ibang matanda sa bahay mo nang wala kang pahintulot. Bumuntong hininga ako sa sobrang ginhawa. May natatanggap bang sulat o mail si Irene? Sa address mo, hindi ko po alam. Kakalipat lang niya. Gumawa ng notice si Abogada Altea. Magpapadala tayo ng formal na demand letter o cease and desist order bukas. Na bukas din. Dahil hindi siya nangungupahan. Wala siya sa titulo. At pumasok ng walang pahintulot ng may-ari. Gusto mo bang paalisin din si Benjo? Bumaksak sa katahimikan ang tanong na iyon. Tiningnan ko ang anak ko. Opo. Sabi ko, kung ganoon, ihahanda na natin ang petisyon para sa legal separation. Ang salitang iyon ay pumasok sa kwarto ng napakabigat. Napakatoto. Saan ka matutulo ngayong gabi? Tanong ni abogada sa kapatid kong si Lara. Nasa labas ng bansa, pero may susi akong tsondo niya sa BGC. Mabuti. Huwag kang makikipagtalo kay Benjo sa telepono. Ay text mo. Lahat para may ebidensya. Nang buksan ko ulit ang app, nakita ko si Irene mag-isa sa kwarto. Tinatanggal niya isa-isa ang natitirang maletrang ang pangalan ni. Aya gamit ang kanyang kuko. Tiniklop niya ito at itinapon sa basurahan. Ipinakita ko kay abogada. Ay, save mo iyan. Sabi niya. Dumating ang unang email ni Benjo ng mag-ika-6 at 42 ng gabi. Title maging, matanda naman tayo mag-isip. Valeria, masakit para sa ating lahat ang araw na ito. Masyado kang naging emosyonal dahil sa postpartum. Inilagay ko lang sina Irene sa kwarto ni Aya pansamantala dahil kailangan nila ng tulong. Magkikita tayo bukas ngang alas 10 ng umaga kasama si Mama para pag-usapan ito. Ipinasa ko iyong kay abogada. Ang sagot niya makalipas ang 3 minuto, huwag kang pumunta mag-isa. Humingi ka nakasulat na proposal. Nag-reply, ako ipadala mo ang proposal mo sa email. Hindi ako makikipag-usap na nandun si Irene. Kinagabihan sa kondo ni Lara. Binuksan ko ang bank app ko. Nakalink pa rin ang asawa ko sa mga automatic payments, kuryente, tubig, internet ng bahay. Nanatili iyon. Pero ang phone bill ni Mama Shirley cancelled. Ang buwan ng allowance ni Mama Shirley cancelled. Ang credit card ni Benjo cancelled. 4 na taon kong inako ang lahat. Inayos ko ang buhay niya. Hindi na ngayon. Kinaumagahan. Nakita ko sa kamera na nakumpisa na ang meeting ng pamilya nila nang wala ako. Nandoon si Tita Rosie at Kuya Mark.
Ginagawa ko lang ang tama. Sabi ni Benjo sa pamilya niya. Alam ni Valerie na iyon ang pinakalaktas na kwarto. Kumunwat ang nuwan ni Tita Ruasi. Pero hindi iyon kwarto ang anak mo sa kanya? Nagpadala ako ngang email pakikumpirma kung inilipat mo si Irene sa property ko nang wala akong pahintulot. At kung inilabas mo ang magagamit ni Aya. Binasa ito ni Benjo at nanigas. Tita Rosie. Ibalik na lang kaya ninyo ang nagamit ng bata. Umiyak agad si Irene. Ayokong maging dahilan ng pag-away ninyo. Pag-dating ng hapon. May ginawa ng draft si Abogada Altea. Isang legal na demand letter. Walang emosyon. Mga katotohanan lang. Inabisuhan si Benjo Carter na hindi na bibigay ng karapatang manatili si Irene dahil lang inimbitahan niya ito. Pinaalis lahat ng personal na gamit na hindi pag-ari ng may-ari at ng anak nito para pagsapit ng gabi. Mayroon na akong 37 ebidensya sa cloud folder na pinangalanan kong kaso bahay Aya. Nang makita kami kinabukasan ni Aling Mirna, ang kapitbahay ko sa Antipolo. Nagbigay siyang sulat. Nakita kong dumating ang babaeng iyan noong Martes. Alas 10 gabi. Pangalawa. Naglabas. Si Benjo ng mga kahon sa labas. Pangatlo. Ipinakilala ni Benjo sa presidente ng Homeowners Association na pinsan daw niya ang babae. Pinsan? Tumawa ako ng mapait. Pagbalik sa opisina ni Abogada Altea, pinanood namin ang mga video. Nakita ko kung paano binulungan ni Irene si Harvey. Ayos lang yan. Kumuha si Papa ng totoong kwarto para sa atin. Papa, nasuka ako sa narinig ko. Saka ko nakita ang mga resibo sa bangko. Si Benjo ay gumastos ng 150,000 piso sa isang luxury baby boutique para kay Harvey. Habang ako, pinakakasya ang budget para sa kwarto ni. Nang ipadala ang demand letter ng isang kinatawan mula sa law office, nakita ko iyon sa door camera. Tinanggap ni Benjo ang sobre. Nawala ang kayabangan sa mukha niya. Bumalik ako sa bahay kasama si Abogada Altea, ang broker na si Albert Reyes, at si Mang Vic ng Homeowners Association. Pumasok kami sa driveway. Bumukas ang pinto. Si Irene. Ako po, si Abogada Altea Villanueva. Kinatawan ng may-ari ng bahay na ito. Si Valerie Carter. Sumunod si Benjo. Anong ibig sabihin nito? Lalapit sana si Mama Shirley, pero pinihilan siya ni Abogada. May-ari tumawa si Benjo. Baka asawa ko. Suminggit si Albert Reyes. Valerie bought this house before marriage using her inheritance. Walang pangalan mo sa titulo. Benyo. Tumingin si Irene kay Benyo. Alam kong nagsinungaling si Benjo sa kanya. Inabot ni Abogada kay Irene ang notice to vacate. Kailangan ninyong lisanin ang bahay bago mag-ika-6 ng gabi. Kung hindi, kakasuhan namin kayo and trespassing. Bago mag-ika-5 hapon, inilalabas na ni Irene ang magagamit niya. Bandang ika-6, pinalitan ng locksmith ang mga kandado ng bahay. Tingingnan ako ni Benjo mula sa labas ng gate. Valerie, sabi niya. Ngumiti ako ng tipit. Hinawakan ang mga bagong susi. At umalis. Hindi ako natulog doon nung gabing iyon.
Bumalik ako kinaumagahan kasama ang kapatid kong si Lara para maglinis. Kinuha ni Benjo ang pagkakataong ito para kasuhan ako. Nagpadala ang abogado niya ng petisyon para sa temporary custody. Agawin daw niya si Aya kung hindi ko siya papapasukin sa bahay. Sa araw ng court hearing para sa custody, humarap kami sa family court. Sinubukan ng abogado ni Benjo na palabasing inilayo ko ang bata sa ama nito. Pero inilata ni Abogada Althea ang lahat ng ebidensya, ang mga video na naglalabas siya ng gamit. Ang mga ebidensyang ipinasok niya ang kabit niya habang nagre-recover ako. At ang pinakamabigat sa lahat nakita namin sa bank records na sinubukan ni Benjo na kumuha ng loan na 10 milyong piso gamit ang bahay ko at pineke niya ang pirma ko. Falsification of public documents. Natahimik ang buwang korte. Pumutla. Si Benjo, ibinigay sa akin ng hukom ang temporary sole custody at formal na iniutos na ako lang ang may karapatang gumamit ng bahay habang nililitis ang aming legal separation. Sa labas na korte, hinarap ako ni Irene. Umiiyak siya. Sabi niya, nangako si Benjo na kapag naibenta ang bahay, bibigyan siya nito ang pera. Sinisi niya ako na naging madamot. Tinitigan ko siya. Hindi ako ang nameka ang pirma. Sabi ko, hindi ako ang nakpalayas sa sanggol mula sa sarili nitong kwarto. Hindi ko hinayaang manira ng tahanan ang katotohanan. Binura niya ang sarili niya sa mga sumunod na araw. Pininturahan namin ni Lara ang kwarto ni Aya ng mainit na puti. Pinalitan ko ang pangalan sa pader. Aya Valerie Carter. Sa huling hearing kung saan formal na pumirma si Benjo sa aming kasunduan isusuko niya ang bahay. Babayaran ang ninakaw na pera. At magsusustanto para sa anak niya. Lumapit siya sa akin. Sana mapatawad mo ako balang araw? Mahal kita. Sabi niya. Hindi ako sumagot. Tumalikod na lang ako. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa bahay kasama si Aya. Tulok na ang anak ko sa ilalim ng bagong pangalan niya sa pader. Hindi na ako ang babaeng nahihintay na piliin. Ako na ang may-ari ng sarili kong buhay at sa pagkakataong ito. Nakapangalan na sa akin ang lahat